umpisahan na po agad natin itong ating talakayan. Dito po muna mga kababayan sa nakita po nating balita na kung saan meron daw po mga kababayan panukalang batas na isinusulong dyan daw po sa Kamara na kung saan ito daw po mga korap na opisyal paharapin sa firing squad or bigyan ng kaparusahan ng bitay mga kababayan sa pamamagitan po ng firing squad para po dito sa mga politikong mapapatunayan na sangkot sa korupsyon mga kababayan at yan pong batas na yan ipinapanukala po sa Kamara. Eto mga kababayan ha, bago natin na i-play etong bidyong ito, sa tingin nyo mga kababayan kung sakaling maisa sa katuparan etong batas na ito at magiging tuluyang batas, sa tingin nyo sino yung unang pinakatatamaan ng batas pong ito? Sino po yung unang masasampulan mga kababayan ng batas pong ito? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo. Ano po, i-play na po natin. Death penalty sa pamamagitan ng firing squad sa mga politikong mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Yan ang panukala ni Zamboanga 1st District Representative Kaimer Olaso sa kanyang House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Dapat naman nga kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya yung ibang mga bansa mauunlad kasi meron po silang ganitong klase ng ng batas na kung saan kapag yung politiko nangurap ng pera ng taong bayan tapos hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan at napatunayan na talagang kinurap yung pera ng taong bayan, nahahatulan po siya ng parusang kamatayan sa pamamagitan mga kababayan ng firing squad. Dapat naman nga, kasi pagka naisakatuparan yan at naging batas yan mga kababayan, ewan ko lang kung may mga politiko po dyan na magtangka na kurapin ang pera ng taong bayan at ibulsa ang pera ng mamamayan. Alam naman natin mga kababayan na meron po mga politiko ngayon na nahaharap sa mga matitinding aligasyon ng korupsyon. Kabilang na dyan mga kababayan yung isang politiko na hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sakop dito ang Pangulo hanggang sa pinakamababang opisyal ng barangay na mahahatulang guilty ng Sandigan Bayan sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Pero hindi naman daw agad-agad ipa-firing squad ang opisyal para masiguro ang due process. Dapat daw ay kinatigan na ng Korte Suprema ang desisyon at nagamit na ng akusado ang lahat ng posibleng legal remedies sa kanyang kaso. Dati nang pinatutupad ang death penalty sa bansa hanggang sa tuluyan itong winakasan noong 2006. Mga kababayan, maliwanag ha, dati pa daw po itong isinusulong dito daw po sa ating bansa. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, winakasan po yan noong 2006. So ngayon mga kababayan, kung sakali magiging tuluyang batas itong panukalang batas na ito, piha daw kahit papaano uusad ang Pilipinas dahil mababawasan po ng mga politiko na kurap na hindi maipaliwanag kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, sa panahon natin ngayong ito, may mga politiko po talaga na kumukurap ng pera ng taong bayan tapos kapag tinanong mo, sila pa ang galit at sila pa ang may gana na magpabiktim. So ngayon, kung sila ay mapapatunayan mga kababayan na talagang nangurap ng pera ng mamamayang Pilipino ng taong bayan at sila po ay mahahatulan sa Sandigan Bayan na guilty, may possible mga kababayan at nagamit na nila lahat ng remedies nila, lahat ng mga apila nila mga kababayan at sa huli, pagdating sa Supreme Court, napatunayan na sila ay kurap na politiko mga kababayan at guilty na, dapat naman nga naparusahan ng bitay. Ano po ng kaparusahang kamatayan? Kasi mga kababayan, hindi po titigil ang korupsyon kapag may mga politiko na katulad po nitong si Fiona mga kababayan na kapag sila na nga ang kumamal ng pera ng mamamayan tapos kapag tinatanong sila pa ang may ganang magalit at sila pa ang may gana na magpabiktim. So kung magiging batas ito, mababawasan yung mga politikong katulad nitong si Fiona mga kababayan. Kaya nga dapat maisabatas na itong panukalang batas na ito. Napakaganda po nito. Kasi mga kababayan, makikita natin yung mga politikong kurap at hindi. Ano po, so ngayon, maliwanag naman mga kababayan na isinusulong po itong panukalang batas na death penalty at ang gagamitin sa ang gagamitin mga kababayan nakaparusahan ay etong firing squad doon po sa mga politiko na korap. At maliwanag naman mga kababayan na ito ay panukalang batas pa lamang po. Hindi po natin sinasabi na ito po ay batas na. Pero maganda kung ito ay maisa sa batas
kasi masasampulan yung katulad ni Fiona. Ano po, so ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan, eto, may tanong ako dun sa mga pro-China dyan. Di ba may mga pro-China dyan, mga kababayan, na sinasabi na after daw ng inauguration, nitong si Donald Trump, tapos na daw po ang pamumuno nitong si PBBM. So ang tanong natin, mga kababayan, bakit hanggang ngayon nakaupo pa rin si PBBM? Bakit hanggang ngayon, mga kababayan, matatag pa rin ang pamumuno ni PBBM dito sa ating bansa? At bakit may nakita po tayong balitang ganito? Akala ko ba sinasabi nitong mga pro-Chinang ito, ayaw ni Donald Trump, mga kababayan, kay PBBM? At mas pabor na si Donald Trump ngayon sa China, mga kababayan, kaysa sa Pilipinas. So alamin natin, mga kababayan, at basahin natin kung may katotohanan nga ba ang sinasabi ni Harry Roque at nung iba pang kampo nitong si Digong. So basahin po natin itong nakita nating balita kung bakit nga ba, mga kababayan, tumitiwalag etong US dito po sa World Health Organization. So sabi po, mga kababayan, dito sa People's Tonight, eto daw. Yan. Una nang sinabi ng transition team ni Trump na ang paglakas ng United States na ang pag-aklas ng United States mula sa World Health Organization o itong tinatawag na WHO ay isa sa mga unang hakbang nito pagkatapos ng kanyang inauguration nitong Lunes, Enero 20. Sinimula ng ika-47 na Pangulo ng Estados Unidos ang proseso ng pag-alis sa WHO noong Hulyo 2020. Unang termino niya bilang presidente dahil masyado umanong malapit ang organisasyon sa China at tumutulong umano ito na pagtakpan ang paunang pagkalat ng pandemya or ng COVID-19. Mga kababayan, sabi pa dito, subalit hindi ito natuloy dahil isang taon ang itinagal ng proseso ng pag-withdraw. Kaya nagawa umanong baligtarin ni President Joe Biden ang desisyon ng manungkulan ito noong Enero 2021. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya umaalis ang United States ngayon dito po, mga kababayan, sa World Health Organization or kaya sila umaaklas dito po, mga kababayan, sa World Health Organization is dahil malapit daw po itong organisasyong ito sa China. At pinagtatakpan daw po nito yung paunang pagkalat, mga kababayan, ng pandemya nung panahon na unang pumutok yung COVID-19, mga kababayan. So ibig sabihin, kaya umaalis sila sa WHO, etong United States, mga kababayan, dahil masyadong malapit sa China. So ngayon, mga kababayan, isipin nyo na maraming beses yung sinasabi nitong mga pro-China dito sa ating bansa na kapag ka si Donald Trump ang nanalo, delikado daw etong si PBBM kasi kaibigan daw, mga kababayan, ni Donald Trump etong si Duterte. Sa tingin nyo, mga kababayan, makikipagkaibigan kaya si Donald Trump doon sa mga taong antingin sa kanilang mga sarili napakataas, mga kababayan, at nung una pa lang ay ipinakita na po kung para saan sila yung loyalty nila or kung kaninong bansa, mga kababayan, yung loyalty po nila na mas pinili nila yung China, makipag-alyansa sa China na may lihim na pagtingin sa ating mga teritoryo kesa makipagkaibigan sa United States. So ngayon, mga kababayan, eto, maliwanag na may lumalabas pong balita na naglabas ng EO or executive order, eto pong si Donald Trump, kababayan, na kumakalas na po sila sa WHO dahil masyado daw pong malapit etong organisasyong ito sa bansang China. At pinagtakpan daw po nito, mga kababayan, yung paunang pagkalat ng COVID-19 nung panahon na pumutok etong pandemyang ito.